Hi class and welcome back to our classroom. Ako po si Madam Salinel at isa pa akong teacher na naka-base dito sa Philippines. Sa video natin ngayon, explore natin ang Microsoft Excel at pag-aaralan natin yung isa sa mga feature niya para mas madali tayong makapag-input ng information. So, dito sa ating Excel, meron tayong prepare na content. So, meron tayong name, section, at age. So, very basic lang. So, pag naglalagay tayo ng information dito, usually, tinatype natin yung pangalan. Ayan, yung mga content na kailangan natin para sa table natin. Ganyan, no? So, pero dito ang gagawin natin, or gagamitin natin yung isang feature ng Excel para mas madali yung input. So, paano ba natin siya gagamitin? So, highlight lang natin tong header, yung name, section, and age, or kahit anong header ang ilagay nyo dyan. And then, punta tayo dito sa search bar, so search box. So, type natin ngayon ang form. Okay lang natin ito. And then, makikita natin, meron tayo ditong lumabas na dialog kung saan yung highlight nating header, naka-identify na dito. And then, meron siyang tatlong text box. Type lang natin yung information na kailangan natin. And then, click natin yung new tab. And then, makikita nyo, ayan na siya. So, maganda itong gamitin kapag yung copy ninyo ay naka-print out at hindi na kayo mahihirapan isa-isahin dito, no? So, dito meron tayong automatic na lagayan or automatic na form para sa mga data na ilalagay natin sa Excel. Tapos dito sa ating table, ang mga content naman niya, halimbawa na-enter nyo na yung data, pwede ninyong hanapin yung criteria, kung saan pwede ninyong gamitin yung ibang mga tab. Okay? Kung gusto nyong i-display ulit dito sa ating text box yung previously encoded data natin, pwede naman. Or kung meron pang yung latest, pwede naman find next. Pwede rin natin i-delete kung ano man yung naka-display dito sa table natin, madi-delete natin at ganun din dun sa table sa Excel, mawawala rin siya. Ayan. So, tatanungin kayo for confirmation. Maraming salamat po sa panonood at kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, i-click niyo na ang like button. Pwede rin po kayo mag-leave ng comment sa ibaba at mag-subscribe na rin po kayo para updated kayo sa mga susunod pa nating klase. Maraming salamat po and always remember, be kind to one another. God bless.